Diyos. Amen? Amen. Dahil sa ating mga pananalig at pagtitiwala, higit ang ating pananampalataya, kailanman hindi tayo magkakamit ng kabuluhan. Ngunit ngayon kinahabagan sa panahon ng kanilang pagsuway. Gayon din naman sila'y naging pasuwayin. Ngayon, kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Diba? Kahabagan tayo dahil mahabagin nga ang Diyos eh. Kahit man tayo ay maraming pagkukulang, pagkakamali, maraming nagawang kasalanan, kapag ito ay tuluyan natin, unti-unti natin takalikuran ang pagsisisihan ng buong puso, buong katotohanan. Tiyak, ang tayo ay kahabagan din ating amang pinasalari. Ipapadama niya ang kanyang awa at kabag lagi. Ipagkakaloob niya ang kanyang awa at kabag lagi doon sa mga tao na hindi na sumusuway sa kanya. Patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban, hindi na yung ating kalooban ang nasusunod. Pagkos yung kalooban na ng Diyos. Dati sa lumang buhay natin, katulad ko, hindi ko naman alam ito, na ako'y tawagin ng ating Panginoon. Itakda niya ang tagapaglingkod ng aking kapwa. Dahil sa pamamagitan nito, ang Diyos ang aking pinaglingkuran. Pero hindi ako nagsisi sa aking pagtulong. Dahil ito pala ang magiging sikreto ng biyaya ng awa kapag ng Diyos. Biyaya ng grasya at ganting pagpapala ng Diyos. Kung bakit kahit man marami akong naranasan na hirap, mga balakid, maraming hirap ng kalooban, hirap ng physical na katauhan, at tunay na uhaw yung aming espiritu at kaluluwa sa kanyang salita. Ito'y pinuno niya ng awa at habag sa pamamagitan ng kanyang pagtatalaga sa akin at paghirap niya, pagpili niya. Sabi ko, ano bang gagawin ko? Akala ko kakanta lang. Pero pala, tayo ay magsasanay sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya ako ngayon po ay nagsasanay dahil kapag ako'y magsanay na magsanay, darating ang panahon na magiging binsa na rin siyo sa awa at abang. Kaya mga. So, wala ako, maraming